Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito muna po tayo sa loob ng opisina dahil po medyo malakas ang ulan sa labas at dinig na dinig po yung patak ng ulan sa yero. Kaya po maingay. Ito pong vlog ko po ngayon ay isang paglilinaw lamang dahil po itong nakaraang vlog ko ay may nagsabi po, may nag-comment na ako raw po ay naninira sa kapwa ko mekaniko. Hindi naman po ako naninira, mga kapatid. Sabi niya ay hindi daw po ako mekaniko. Magaling lang daw po akong mag-edit ng video. Pasensya ka na po sir, talagang magaling akong mag-edit ng video. Marami po akong ginawa sa GMA ng mga shows tulad ng Mulawin, Asian Treasure, Kissing Beauty. Naku, napakarami po dyan. Hanggang Darna, hanggang Mahika. Halos lahat po ng mga shows ng GMA. Kasama po ako dyan. Isa po akong editor at isa po akong visual effects artist dyan po sa GMA. Pero siyempre ngayon, ay retired na po tayo dyan. Kaya nga po, ginagamit ko naman yung aking mga talents po na yan sa paggawa po ng vlogs. Pero, hindi po ako naninira at ako po ay totoong mekaniko. Sabi ko nga po, sa background ko pa lang, yung tatay ko, kapatid niya, yung may-ari ng Delta Motors nung araw, si Norberto de la Merced Sr., ang tatay ko, si Rolando de la Merced, at yung mga de la Merced po kasi at Silverio, iyan po ay mayroong relasyon. Magbalai po yun. Ang sinasabi po niyang ako daw po ay hindi parehas mag-interview. Ako naman po ay hindi naman news reporter. Ang katotohanan po doon, hindi ko naman yon ini-interview dahil gusto ko lang gumawa ng vlog. Dahil nga po siya ay nagpapagawa po dito sa amin, siyempre, ang unang-unang dapat kong gawin ay alamin ko muna kung ano ang pinagmulan ng problema. Alam niyo po, ang pagmemekaniko parang doktor din yan eh. Kaya nga, yung mga doktor, hirap na hirap silang gamutin yung mga baby na hindi pa nakakapagsalita. Pero yung nakakapagsalita na tinanong ano masakit sa'yo, ano naramdaman mo, nahihilo ka ba, nakakapagsalita ka, kaya mas madali kang magagamot ng doktor. Ngayon, ganun din naman po sa pagre-repair ng sasakyan. Kailangan malaman din namin yung history at kung ano talaga yung pinanggalingan niyang problema. At dahil nga po itong Toyota Vios na to, nang inaalam ko na po ang problema, ay mayroong sumingit na istorya na ito pala ay nahaluan ng CVT fluid doon sa kanyang coolant reservoir. Yun ba ay sinadya? Yun ba ay aksidente? Kasi kung yun ay sinadya, hindi po maganda yun. Yun po ay panlalamang sa kapwa. Kaya nga po yun ang hindi ko papayagan, kaya lalo ko pang nilaliman yung pag-alam ng problema nito. Napanood nyo naman po sana yung video. Pero yun po, wala pong bahid yun na ako po ay maninira ng mekaniko. Dahil po ang nangyari po dito ay isinisisi pa doon sa makina yung problema na kailangan na raw ibaba yung transmission. Kaya ko naman po ito ibinlag ay hindi naman upang sabihin ako ay magaling. Ibinlag ko po ito dahil baka kayo po na end user ay ma-experience nyo to. Mahal na mahal nyo sa sasakyan nyo, alagang-alaga nyo, tapos nung dinala nyo sa shop, ay biglang sasabihin sa inyo, sir, ibaba natin ang transmission kasi naghalo na yung coolant saka yung ATF or yung CVT fluid. Papayag ka ba ng ganun-ganun na lang? Siyempre, hindi ka papayag. Pero, kung hindi mo nga alam, kung hindi mo mapapanood ngayon, yung vlog na ito at yung vlog ko kahapon, baka nga pumayag ka. At yun na, ang pwedeng mangyari sa'yo ay gagastos ka ng malaking malaki, wala naman palang problema ang iyong automatic transmission. Ngayon po mga kapatid, gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo. Ako po ay marunong magkarpintero. Marunong din akong magmason, yung maghalo ng simento. Marunong din po akong gumawa ng TV, radyo. Marunong din ako magmekaniko. Ito nga po yung buhay ko ngayon. Ang dami kong alam, pati sa pag-edit, pati sa pag-graphics. Meron po akong isang kumpanya pa diyan sa Timog Avenue, Quezon City. At ginagawa nga po namin doon yung Encantadia Chronicles Sangre. Extended pa po kami. Naku, hanggang December pa po ang Encantadia. Kaya sana po, lagi po kayong manunood nung show po na yan ng GMA7. Napakaganda, napakalinis ng mga effects. At kasama po kami sa mga gumagawa dyan. Ngayon mga kapatid, kung meron man akong ipinakita yung maling nagagawa ng mga mekaniko, ipinapakita ko rin naman kung ano yun dapat gawin, kung ano yun tama. Kaya nga po yun ay nabubuo ng isang vlog na tutorial na nakapagbibigay po ng kaalaman, hindi lamang doon sa mga bagitong mekaniko, maging doon sa mga end users o itong mga may-ari ng mga sasakyan. Kaya nga po ngayon pag nanonood po sila ng mga vlogs ko, sabi po nila sa akin, nagko-comments po sila doon sa thread, nagko-comment, ay hindi na ako maloloko ngayon kasi alam ko na, ganyan lang pala yun. So marami po tayong ibinibigay ng mga tips at napapanood nila kung ano yung mga
dapat iwasan, kaya po ito ay nakakatulong sa kanila. Ngayon, malaking tulong din ito dito sa mga aspiring na mga mechanics, ito mga bata, yung mga nag-aaral, at yung mga trainees, yung mga baguhan pa lang sa ganitong trabaho, malaking tulong yan. Dahil unang-una, hindi sila gagawa ng pandaraya. Pangalawa, yung hindi pa nila na-experience, dahil mga bago lang sila, makikita na nila dito sa mga vlog ko. Napakahirap pong mangyari yan sa mga mekaniko na hindi mo pa na-experience yung sira na yon dahil kailangan talaga na iyon ay masubukan mo muna. Kasi kung hindi mangyayari sa'yo yung mga ganitong problema at hindi ka salamuha ng mga ganitong klaseng problema, kukulangin ka pa ng kaalaman sa pagmimekaniko. Ngayon ito mga kapatid, yung nangyari kay Kuya Rod diyan sa Posorubio sa Pangasinan, ibang usapan yun. Iyon ay talagang direktang panloloko nung talyer po na kanyang napuntahan. Hinila siya, tinow siya, dinala dun sa talyer na yon at sabi nga, ibababa ang transmission at kung ano-anong sinasabi ng mekaniko, nakausap ko siya personal. Kaya nga sabi ko kay Kuya Rod, pahila mo na lamang dito para dito na lamang gawin. Kasi nga, hindi ako naniniwala doon sa ini-explain ng mekaniko sa akin. Kaya nga, nung dinala na dito sa Autorans, ay tanggal lang naman yung isang hose papunta doon sa oil cooler ng automatic transmission. At siyempre, naubos yung yung fluid, yung ATF, hindi talaga kakambyo yun. Hindi na siya makakatakbo at dinala nga doon sa talyer na yon. Ngayon, iyon ay derechahan na panloloko. Kawawa yung mga seniors na yon, 4 sila na pinabayaan na lang na mag-commute doon pabalik ng Manila. Di ba? Uugod-ugod pa. Sabi nga po ni Kuya Rod, inahawakan na lang yung isang senior na dapat sana pupunta sila sa Baguio City. Pero naunsyami ang kanilang bakasyon. Ngayon yata nasa New York na, nakabalik na. Ang sa akin lang doon, hindi ka man lang naawa doon sa 4 na senior. Sana man lang kahit paano, yung konting awa man lang. Kung nakatulong ka naman doon sa mga tao na yon at sinabi mong nabunot lang yung host, alam mo ba kung sino ang magbibigay sa'yo ng malaking biyaya? Kasi habang tumutulong ka sa kapwa mo, mayroong nagbibigay sa'yo na mas matindi pa ang ibibigay sa inyong blessings. Di ba? Kaya yun ang huwag nyo pong kakalimutan. Ngayon, kung ito man ay binabanggit ko sa vlog, hindi para sirain yung shop na yon. Kasi kung papanood nila yung vlog, sana sabihin nila, hindi ko na uulitin to kasi may pagkakataon pa. Lahat naman ng tao nagkakamali, di po ba? So ngayon, baguhin lang yung mga ganong gawain at hindi ka naman talaga mauubusan ng trabaho. Napakaraming sasakyan, napakarami mong pwedeng gawin. Basta kailangan lang maging tapat ka at maging loyal ka at matakot ka sa paggawa ng mga ganong mga bagay. Meron naman, dyan sa Port of Masbate, kunwari tutulong. O itong babae, siya yung nagmamaneho ng kanyang crosswind. Customer ko din yun. Yung kasi talagang hanap buhay niya. Nagpapaikot-ikot siya dito sa Luzon. Ginagamit yung crosswind niya na panghatid or narerentahan siya. Ngayon, pagdating sa Port of Masbate, sasakay na sana yan sa Roro. Kukuha na lamang siya ng ticket. Pagbalik niya, doon sa sasakyan niya, naku, ayaw nang umistart. Ngayon, palapit na itong mga mekaloko na to. Kunwari, tutulong. O ayaw umistart, tinanggal yung starter. Ibinalik yung starter. Kinalangan naman ng tornilyo para kung sakaling pihitin man nung makukuhang ibang mekaniko, pihitin man nila yung sigunyal, hindi talaga iikot. At kahit napilitin niyang start, may kakalang, hindi iikot yung makina. Di ba? Napakalaking panloloko, kawawa, babae pa naman. Naiwan ngayon doon sa Masbate, naganap na lang na matutuluyang hotel doon, nagastusan pa at kinabukasan, sinunod niya yung instruction ko, lumapit sa pinakamalapit na himpilan ng pulis at magpatulong siyang kumuha ng mekaniko. Nakakuha naman ng mekaniko. Anong ginawa? Sabi ko kasi, ipababa mo ang transmission. Nung binaba ang transmission, yun nga, may kalang na tornilyo, yung flywheel. Hindi ba panloloko yun? Kawawa naman yung mga tao na naapektuhan ito. Ngayon, kaya ko to inilalagay sa vlog para kung sakaling ito ay ma-experience nyo, maging aware lang kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Dahil hindi naman basta-basta na lang masisira ang sasakyan po. Kilala mo yan eh. Di ba? Kaya lang, kung nandoon ka sa ganong sitwasyon, naku, budol-budol po ang mangyayari dyan. Ngayon, eto. Malayo yung lugar na yun, Masbate. Tapos Posorubio. Tapos itong nakaraan, diyan lamang sa norte, itong Toyota Vios. Dito nga po sa shop ko meron akong mekaniko dito. Tuwan-tuwa pa siya nung i-check up niya yung Estrada. Sabi niya, sir, bungi-bungi lang, nabungi lang po yung timing belt. Kaya po dumulas at ayaw nang umandar ng makina. Ang sabihin na lang natin, i-overhaul.
Sabi ko, langya ka, hindi pwede yun. Sabi ko, hindi tayo ganyan dito sa Autorans. Alam nyo, hindi ko na siya pinansin nung araw na yun. At kinabukasan, hindi na pumasok kasi pinasabihan ko sa asawa ko. Ayoko nang makita dito yan. Kasi hindi po pwede dito sa Autorans yung ganong mga attitude. Una pong ginagawa natin dito ay hindi talaga tayo mangloko. Masasayang lang yung araw-araw na panalangin ko na ilayo kami sa mga bagay na panloloko. Pagkatapos ngayon, itong bagong mekaloko na to, tuturuan pa akong gumawa ng ganong bagay. Wala na po yun dito. O kung gusto nyo po, pumunta kayo rito para malaman nyo kung sino po yan. Tanungin nyo po yung mga staff namin dito, yung mga mekaniko namin dito. Kaya po mga kapatid, mag-iingat po tayo. Hindi lahat po ng makakausap po natin ay tutulong sa atin. Baka mamaya, siya pa yun talagang magbibigay sa atin ng malaking problema. Mga kapatid, kung ako po ay manloloko, kung gumagawa ako ng mga bagay na hindi maayos, siguradong hindi na ako igagalang ng mga tauhan ko po dito. Di ba? Pati sila gagawa na rin ng ganyang kalokohan. Pero mga kapatid, hindi po. Pumunta kayo rito. Kausapin nyo yung mga tauhan namin dito kung gaano ako kahigpit pagdating sa bagay na yan. Hindi po tayo pwedeng manloko sa ating mga customer. Madalas nga po kami pa nalalastats at kapag dumating yung mga ganung bagay, wala naman ako magagawa. Di ba? Kaya po mga kapatid, kung merong mekaniko na sobrang galing, pero sobrang yabang naman, hindi po yan pwede dito sa Autorans. May mga tinanggal na po akong ganyang mekaniko dito. Pumunta kayo rito, tignan nyo kung ako talaga ay hindi mekaniko. Kasi baka naman sabihin nyo, hindi naman kita nakikitang nahihirapan, hindi kita nakitang umiilalim sa mga ganyan. Naku po, pag kayo pumunta rito, mula umaga hanggang sa hapon, kausap ko lahat ng mga customers. Kausap ko lahat ang mga subscribers ko po at itinatanong nila lahat ang mga problema ng mga sasakyan nila. Kung ako ay hindi mekaniko, hindi ko kayang sagutin ang lahat ng mga tanong nila. Highly technical po ang pagiging mekaniko. Kailangan masagot mo yung lahat ng katanungan. Kailangan ma-explain mo sa kanila kung bakit nangyayari yung mga ganong problema. At kung ako po ay hindi mekaniko, hindi ko po magagawa yun. Pagtatawanan lang talaga ako nung mga subscribers ko po na pumupunta dito. Kanina nga lang hindi ko alam, yung palang kausap ko ay former mayor ng Teresa. Hindi ko alam. Kaya nung nilapitan ako, nung isang subscriber ko na naghihintay, sabi niya, "Sir, kumusta po yung sasakyan ni anong ganito?" BMW kasi, ay hindi pa niya inuwi. Ibabalik na lang daw. Sir, mayor po ng Teresa yun. Dating mayor po yun. Ngayon ay bukal na siya. Hindi ko na itanong ang pangalan. Kasi malakas po ang ulan, nagmamadaling umuwi po. Subscriber ko po siya. Kung ako po ay maloko, kung ako ay hindi mekaniko, hindi po magpupuntahan dito yung mga tao na yan para po magpagawa ng kanilang mga sasakyan. Ito pa po, meron akong mekaniko ngayon. Naku, talagang magaling, mabait, at magalang pa siya. Pagka kayo pumunta dito, hanapin nyo lang itong pangalan na June. Yan yung aking mekaniko. Ngayon, siya po ay galing sa malaking shop dyan sa Marikina. Diba? Yung shop na yon talagang sumikat yon. Pero ngayon, sarado na. Bakit kaya ganun na nangyari? Ang mahal maningil. Kasi nung nag-usap kami ni Paring June, sabi ko, "Pare, magkano singilan nyo sa ganyan?" "Sir, 18,000 na yan." "Ha? Ako 6,000 lang ang singil natin dyan "Sir, mababa ka kasing maningil." "Okay na yun," sabi ko. Kasi kawawa yung mga nagpapagawa sa atin Kaya nga sila nagpagawa sa atin, hindi nila kaya yung presyo ng kasa, hindi nila kaya yung presyo ng mga lalaking shop, kaya sila nandito. Ang sa akin, ma-cover ko lang yung pampasweldo sa inyo, makuha ko lang yung mga panggastos, ako break even lang, at yung kinikita ko sa YouTube, pangbayad sa ating renta. Kasi meron naman ako ibang pinagkukunan pa rin ng hanap buhay. Kaya po mga kapatid, yung shop na yon, sarado na yon. At itong magaling na mekaniko, maghahanap din siya ng mapupuntahan niya at dito po sa Autorans siya napunta. Yan po si Paring June. Okay, teka muna. Si Paring June ay yung si Chip namin, iba pa yun. Si Chip Paring Junior, siya pa rin ang gumagawa ng mga karburador namin dito, mga injector, siya nagka-calibrate, mga injection pump, lahat siya ang gumagawa nun. Hindi ko na siya binibigyan ng mabigat na trabaho kasi medyo 73 years old na rin. Gusto ko siyang ma-preserve kasi rare species na po yung kumpare kong yan. At ngayon ay malakas na malakas pa rin naman po siya. Kaya nga po sabi ko doon kay Paring June, yung mas bata, sabi ko sa kanya, si June 2, sabi ko, "June 2, ang dami naman nating customer, hindi nga natin kayang ubusin ng trabaho. Okay na yung mababang singil natin at yung biyaya naman na matatanggap natin, yung dami ng trabaho na yan ay sapat na yan para makabuhay tayo ng ating mga pamilya." Sabi naman po niya, "Sabagay, tama ka po, sir." Mayroong mga errors na hindi talaga sinasadya ng mekaniko.
Kasi mayroon silang mga naririnig na bago pa sila maging mekaniko talaga na yun daw pala yung tama. Halimbawa ito, sa paglilinis po ng turbo, dito po sa Autorans, mahigpit kong pinagbabawal kung hindi naman talaga sira ang turbo or talagang maduming-madumi yung side ng turbine ay huwag niyong pakikialaman ang turbo. Kaya lang may mga shops na itong mga turbo po na yan ay sinasama nila sa PMS. Kakalasin yung turbo kasi madali lang namang kalasin, tapos lilinisin nila, bubuksan nila, at kapag ibinalik na nila itong turbo na yan, mayroon ng sipol. O tapos sasabihan naman ng mekaniko, uy, ang ganda ng turbo mo, ang lakas ng sipol. Malakas yan, powerful yan, malakas ang boost niyan. Kakamali po kayo. Tandaan nyo po, kapag bumili kayo ng bagong sasakyan, walang sipol ang turbo niyan. Kahit i-revolusyon nyo ng i-revolusyon, walang sipol ang turbo niyan. Pero dahil sa pinakaialaman, binuksan yung kompresor. Okay lang kung ang bubuksan mo yung side ng turbine. Kasi yan naman ang dumudumi. Yan yung dinadaanan ng usok, ng waste gas. Yan yung dinadaanan kaya nagkakaroon ng carbon doon at mga particulate matter. So yan lang yung dumudumi. Kung talagang marumi yun, pwedeng mag-stack up yung waste gate at hindi siya sumara kaya bumabagsak or humihina ang boost. So kung ganon ang problema at talagang pinpointed na yung turbo ang may problema, sige, ibaba mo, linisin mo yung side na yon. Pero wag mong bubuksan yung kompresor. Yung iba binubuksan. Kaya pagbukas ngayon ng kompresor, pag ibinalik nila, no, yung compressor, yung mismong papunta doon sa intake, yung galing doon sa air cleaner, pupunta doon sa tubo na yun, sa turbo, tapos lalabas ngayon papunta na doon sa intercooler. Yun yung compressor. Yun yung nagko-compress ng mataas na boost. Yun yung umiinit ng todo. Ngayon, pag ibinalik mo na yan, singaw na yan, sisipol talaga yan. So, ang ibig sabihin nung sipol ay singaw. So kung meron kang 100% na boost na naiipon sa compressor, sumingaw, sumipol, bawas na po yun. Meron nga kami naging customer dito, Police Marikina. Doon pa lang, ang layo pa lang, sumisipol na yung turbo niya, napakalakas. Ang lakas na ng singaw. So ano nangyari? Naging unbalanced na po yung kanyang turbo, yung shafting, kaya sumingaw na ng husto at hindi na maganda yung pagkakalapat ng dalawang aluminum. Kaya kung kinakailangan na wag nang ipagalaw yung turbo na yan, wag nyo nang ipapagalaw. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, hindi yan palaging nasisira. At yung compressor, hindi yan dumudumi. So yan ay yung mistake na hindi sinasadya dahil hindi niya alam. Kasi po mga kapatid, ang pagmemekaniko, highly technical to. Hindi pwedeng ang alam mo lang magpihit, ang alam mo lang yung experience or talagang nakakabuo ka na ng makina dahil matagal ka nang bumubuo ng makina sa tatay mo pa lang. Pero kailangan, yung technicality niyan, alam mo. Tulad sa turbo, dapat alam mo yan. Kung paanong ang RPM mo ay 800 RPM lang, pero ang turbo ay umiikot ng 8,000 RPM, 80,000 RPM, hanggang sa 300,000 RPM, umiikot ang turbo. Gaano karami yung ikot ng turbo na yun kasi para magbigay siya ng malakas na kompresyon. Kaso, binuksan mo, tumagas, nagkaroon ng leak, tapos sasabihin mo, uy, malakas yung turbo mo kasi sumisipol. Mali po yun. Alam niyo mga kapatid, itong industriya ng automotive repairs, automotive service, napakalaki po nito. Mas malaki pa to doon sa ibang mga kurso na pinag-aaralan ng mga estudyante ngayon. Maraming mga nakatapos ng kanilang mga kurso, wala naman silang trabaho. Pero sa pagmemekaniko, sa dami ng mga sasakyan na gagawin mo, at yung mga bumibili ng sasakyan ngayon kanina, o kahapon may bumili ng sasakyan, masisira yan paglipas ng ilang taon. Wala namang phase out dito sa Pilipinas. Yan ay pwede mong gawin. Dumadami ang mga sasakyan. At yung napag-aralan mo bilang mekaniko, applicable yan sa lahat ng mga sasakyan. Hindi lang sa mga 4 wheels, pati sa mga trucks, pati sa mga 2 wheels, yung mga motor, applicable yan. Yung napag-aralan mo. Seryosohin mo lang. Kailangan talagang aralin mo yan ng todo. At kahit na ikaw ay nasa sarili mo lang na bahay, kung talagang magiging magaling ka na mekaniko at makakapanood ka ng mga ganitong mga vlogs, no? Hindi ako nahihiyang sabihin to kasi yung mga quick repairs at yung mga simpleng pagre-repair, ipinapakita ko sa vlog at ini-explain ko ng mabuti. Kung ikaw ay magiging mekaniko, nako, daig mo pa na naka-jackpot. Kasi para makuha mo yung mga experience na yan, talagang magmemekaniko ka ng mahabang panahon. At dapat mapunta ka din dun sa malalaking shop para maraming ipinapagawa at malaman mo yung mga ganung problema. Pero dito po sa mga vlogs ko, sinasabi ko na yan.
Ngayon, kasama nga lang din po sa mga vlogs ko na sinasabi natin yung mga diskarte ng mga bad na mga mekaniko, wag mo pong gagawin yan. At yung mga bad naman, may pagkakataon pa para kayo ay magbago at itama nyo ang inyong trabaho. At kung talagang magiging magaling ka na mekaniko, magiging mabait ka na mekaniko, ito yung tinatawag nating parehas ka talagang lumaban. Katulad nung nag-comment doon sa unang bahagi, sabi nga niya, ako daw po dapat ay maging parehas. Dapat ang parehas ay yung pumarehas ka sa pagtatrabaho. Hindi yung maniningil ka ng sobrang mahal, tapos yung trabaho mo naman ay panloloko pala. Meron ka lang palang ginawa para masira talaga yung sasakyan. Hindi po tama yon. Hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan doon. Lalong-lalo na kung bata ka pa, ganyan ang ginagawa mo. Oh, may kilala ko. Naku, yung 4 na injectors ko, dinugas pa yung 2. Bago lahat yun. Kinuha ko kay Miss Rupa Rosario. O, hindi na po nagpakita sa akin. O, yung bang mga ganong mekaniko, sa tingin nyo, magiging successful po ba yun? Hindi po. Eh ako po, matanda na. Ilang panahon na lang ang natitira dito sa mundo natin, yung buhay ko, makagawa pa ako ng maraming videos. O ngayon yata, mag-800 videos na po yata. Asahan nyo po, gagawa pa tayo ng marami, mapanood ng mga subscribers ko. Magkaroon kayo ng tips para sa inyong mga pagdi-DIYs. At ito naman pong mga bagong mekaniko, pati yung mga lumang mga mekaniko na gustong makapanood ng mga vlogs ko, pwede nyo namang gamitin. Pati nga po yung style ng pakikipag-usap sa customer. Kapag napanood nyo po ako, pwede nyo akong gayahin. Kaya yung customer, maniniwala sa inyo. Kasi wala naman akong sinasabing pambobola. Wala namang mali sa mga sinasabi ko. At kung meron mang mali, siguro grammatically wrong lang po ako. Pero yung mga binabanggit ko po sa aking mga vlogs, lahat po yan ay na-experience natin, pinag-aralan natin. At kung meron mang mali, yung little error po na yan, ay hindi mawawala yan. Ganyan po talaga ang buhay. Kapag ka ang may-ari ng shop, matwid, sigurado magtatagal yan at maraming blessings na makukuha yan. Pero kapag ka ang may-ari ng shops ay bad, naku po, paalam sa iyo kaibigan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po ng aking mga vlogs. Kung maaari po sana paki-likes, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Kahit isang pindot lang sa subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat.